Mahal, pumunta ka sa lugar kung saan nagsimula yung pagmamahalan natin. Doon mo mahahanap ang katotohanan. Ito ang mga huling salita ng lalaking si Jasper sa kanyang asawa na si Joyce bago siya tuluyang pumanaw. Ha? Anong ibig sabihin mo na pumunta ako doon sa lugar na yun? Jasper, wag mo naman akong iwan ng ganito. Hindi ko pa rin matanggap na mawawala ka na. Tulungan mo naman ako na magpalakas. Pakiusap, gumising ka. Sagot naman ni Joyce habang sinusubukan na gisingin ng kanyang asawa na matapos sabihin ng mga katagang yun ay tuluyan ng nawalan ng malay. Alam naman na ni Joyce na malapit na talagang mawala ang kanyang asawa. Sa katunayan yan, 2 buwan ang nakararaan ay diniretso na sila ng doktor na hindi na magtatagal ang buhay ng lalaking si Jasper. Ngunit bago pa mapunta sa miserable ang kanilang sitwasyon, ay nag-umpisa naman ang pagmamahalan ng dalawang ito noong sila ay nasa kolehiyo pa lamang. Nagkataon na magkaklase sila sa isang subject sa kolehiyo at minsan ay naging magkagrupo sila sa isang proyekto na nagdulot para maging mas malapit sa isa't isa si Jasper at Joyce. Noon pa man ay napapansin na ng kanilang mga kaibigan na bagay ang dalawa at kung magiging sila ay siguradong magtatagal sila. Sabi sa'yo par, huwag mo nang pakawalan yung si Joyce. Di mo ba napapansin halos magkamukha na kayo? Baka kayo talaga yung meant to be. Pang-aasar ng kaibigan ni Jasper na si Rolliver. Ano ka ba naman Brad? Kaibigan ko lang yun si Joyce. Nagkakataon lang na magkasabay kaming laging lumalabas kasi magkapareha kami ng dinadaanan pa uwi. Pero bukod pa dun wala namang mali siya sa akin. At saka imposible namang magustuhan ako nun. Sagot naman ni Jasper sa kanyang kaibigan. Ibig sabihin umaasa ka na magkagusto sa'yo si Joyce no? Ngunit sa kaligitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating ang babaeng pinag-uusapan nila. Huy, huwag ka muna maingay. Parating na si Joyce. Pagpipigil ni Jasper sa kanyang kaibigan. Hoy Joyce, kumusta ka? Wika ni Jasper nang mapadaan si Joyce sa kanilang harapan. Oh, Jasper, nandiyan ka pala. Papunta ako ngayon sa kantin, sama ka? Pag-aaya ng babae sa binata. Oo, sige. Wait lang pre alis muna kami ni Joyce. Pagpapaalam ni Jasper sa kanyang kaibigan na si Rolliver na nagbigay naman sa kanya ng nakalulokong ngiti. Sige pre, ikaw bahala. Good luck. Wika pa nito, natunog ng aasar pa rin. Hindi na lamang pinansin ni Jasper ang kanyang kaibigan at nagpatuloy na siya papunta sa kantin. Uy, alam mo ba? May nanliligaw sa akin. Bigla ang wika ni Joyce habang kumakain silang dalawa sa kantin. Napatulala naman si Jasper sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na ito ang ikikwento sa kanya ng babae na nagdulot para hindi siya kaagad makasagot. Uy, nakikinig ka ba? Wika ni Joyce habang winawagayway niya ang kanyang kamay sa mukha ng lalaking si Jasper. Ay, sorry. Ano ulit yung sinabi mo? Ang sabi ko may nanliligaw sa akin. Taga-kabilang campus. Sabi niya matagal niya na daw akong gusto. Hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko. Pagpapaliwanag ni Joyce sa kanyang sitwasyon. Bakit? Gusto mo ba yung lalaki? Medyo malungkot na tanong naman ni Jasper. Ewan, may tsura naman siya. Pero hindi ko naman kasi siya kilala. Kaya hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Ang sabi niya pa nga, sabay daw kami umuwi mamaya sa kotse niya. Dagdag pa ni Joyce. Napataas naman ang kilay ni Jasper. Aba, edi wag kang pumayag. Di ba magkasabay tayo laging umuuwi? Agara namang sagot ni Jasper sa kanya. Anong gagawin ko? Parang napa-oo ako Tsaka nakakotse yun. Bale naka-aircon ako kung sakaling uuwi ako. Hindi ko na rin alam. Dapat talaga kininsulta muna kita bago ko yun kinausap Saad ni Joyce sa kanyang kaibigan na si Jasper. Hindi naman na umimik si Jasper at nagpatuloy na lamang siya sa pagkain. Sa loob-loob niya ay nalulungkot siya dahil si Joyce lamang ang nakakasabay niya tuwing umuwi. Pero ngayon na may nanliligaw na sa kanyang lalaki ay siguradong madalang na lamang silang pwedeng magkita o magkasabay na umuwi. Nalulungkot si Jasper kapag naiisip niya ang ideyang iyon. Bakit parang nalungkot ka yung sinabi kong may nanliligaw sa akin? Hindi ka ba masaya? May nagkakagusto sa kaibigan mo hoy. Pagpuna naman ni Joyce nang mapansin niya na tumahimik ang lalaki. Wala. May naalala lang kasi ako, nalimutan kong gawin. Pagpapalusot ni Jasper.
Pero pagkatapos nitong kumain ay agad itong tumayo at nagpaalam sa babae. Nagtataka naman si Joyce kung bakit ganito ang kinikilos ni Jasper. Dahil makuwelo itong kaibigan. Kaya naman halatang halata kapag nagbabago ang mood o ang pag-uugali nito. Hindi alam ni Joyce na ayun na pala ang pinakahuling magiging seryosong pag-uusap nilang dalawa. Dahil matapos ang ilang mga linggo ay tuluyan na rin siyang pumayag na ligawan siya ng lalaking tinutukoy niya. Ito ay nagdulot para lumayo ang loob sa kanya ni Jasper. At ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na muling lumalim pa, hindi tulad ng kanyang inaasahan. Dumating ang araw ng graduation. 3 taon nang magkarelasyon si Joyce at ang kanyang manliligaw noong mga panahong iyon. Pero ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na susubukan ng babae na ipakilala kay Jasper ang kanyang nobyo. Kaswal na lang kasi sila kung mag-usap. Pero sa araw ng graduation ay gusto niya na muling maalala ni Jasper ang dati nilang pagkakaibigan. Kaya naman matapos ang ginawa nilang seremonya ay siya na ang lumapit sa lalaki. "Jasper, tara magpicture muna tayo." Pag-aaya niya sa dating kaibigan. Ngumiti naman si Jasper at lumapit sa kanya. "Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nakapag-picture ah. Sa katunayan nga niyan, ang tagal na din nating hindi nakakapag-usap ng maayos." Bungad na wika ni Joyce sa kaibigan. Ngumiti naman si Jasper. "Wala tumatanda na kasi tayo, medyo nabibisi na." Sagot naman ni Jasper. "Ay nga pala, mamaya ipapakilala ko sa yung boyfriend ko. Magta-3 taon na kami, hindi mo pa rin nakikilala." Natatawang saad ni Joyce. Nakaramdam ng kirot sa puso si Jasper. Dahil noong nagka-boyfriend si Joyce ay doon niya lamang naramdaman na mahal niya na pala ang babae. Pero huli na ang lahat para sa kanya. Graduation na nila at pakiramdam niya ay ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Joyce. Kaya naman sinulit niya na rin ang oras. "Ikaw ba, Jasper? May girlfriend ka na ba?" Dagdag pang tanong ni Joyce. Hindi naman nagsalita si Jasper at umiling lamang ito sa babae. "Seryoso ba? Wala ka pa rin girlfriend? Naalala ko dati yung first year tayo may kinikwento kang may nagkakagusto sa yung babae, di ba? Hindi mo pala yung pinatulan?" Naiintrigang wika ni Joyce sa kaibigan. "Hindi Wala akong oras para sa babae. Alam mo na, parang ang hirap magkaroon ng girlfriend kapag college ka na Pagpapalusot ni Jasper. Pero sa katunayan yan, ang totoong dahilan kung bakit nahihirapan siya ay hindi niya magawang magkagusto sa ibang mga babae. Lalo na't alam niyang may nararamdaman siya para kay Joyce. Matapos nga ang saglitan nilang pagkuha ng larawan, ay dumating sa eksena ang boyfriend ng babaeng si Joyce. May dala itong bulaklak. "Happy graduation, mahal!" Wika nito kay Joyce habang lumalapit. Agad namang lumapit ang dalaga sa kanyang nobyo at niyakap ito sabay hinalikan. "Nag-abala ka pa, ikaw talaga!" Wika ni Joyce habang hinahampas ang braso ng kanyang boyfriend. "Ay babe, oo nga pala. Ipapakilala pala kita dito kay..." Sinubukang hanapin ni Joyce ang kaibigan niyang si Jasper. Pero laking gulat niya na wala na ito. "Saan nagpunta yun? Ang sabi ko, papakilala ko siya sa boyfriend ko Pagtatakang tanong ni Joyce sa kanyang isipan, habang sinusubukan pa rin na tanawin si Jasper kung saan ba ito nagpunta. "Ano yun babe? Kanina mo ako ipapakilala?" Pagtatakang tanong naman ng boyfriend niya. Wala. Sa kaibigan ko sana pero umalis na yata. O baka nagbanyo. Pwede bang hintayin natin?" Tanong ni Joyce sa kanyang kasintahan. "Pasensya ka na babe pero may lakad pa kasi ako pagkatapos nito Baka hindi ko na mahintay yung kaibigan mo. Pwedeng umalis na muna tayo? Alam kong graduation mo ngayon pero kasi hindi ako pwedeng malate sa lakad ko." Nalungkot si Joyce dahil sa sinabi ng kanyang boyfriend. Habang paalis sila ay sinusubukan niya pa ring tanawin si Jasper. Pero hindi niya na ito nakita. Tinanggap ni Joyce na ayun na ang huling pagkakataon na magkikita sila. Bukod kasi nasa campus lamang sila nagkikita, ay magkalayo sila ng syudad. Kaya imposible talagang mag-cruise muli ang landas nila ng aksidente. Habang si Jasper naman ay nakatitig mula sa malayo. Naroon siya sa may second floor ng building, habang tinitignan na umaalis papalayo ang babaeng mahal niya kasama ang boyfriend nito. Dapat pala nakinig ako kay Rolliver. Dapat pala, pinurso ko na si Joyce yung may pagkakataon pa ako.
Bakit pa kasi ako umiwas? Nakakainis. Inis na wika ni Jasper sa kanyang sarili. Sinisisi niya ang kanyang batang sarili kung bakit hindi ito gumawa ng paraan para makuha niya ang babaeng gusto niya. Ngayon ay pagsisisihan niya na ito buong buhay niya. Pero talaga namang mapagbiro ang tadhana. At kapag kayo ang itinakda sa isa't isa, ay hindi natin madadaya ang universe. 7 taon kasi makalipas, ay muling nag-cruise ang landas nilang dalawa. At sa pagkakataong ito ay nagkita sila sa isang concert. Nagkataon kasi na ang magko-concert na banda ay paborito nilang dalawa pareha. Pero hindi nila inakala na magkikita sila roon. Sa gitna ng maingay na lugar at siksikang mga tao, ay aksidenteng may nakabangga sa iniinom ni Jasper habang sinusubukan niya na makalagpas sa siksikang mga tao. Ay, pasensya ka na kuya. Wika ng babaeng nakabunggo sa kanya. Hindi, okay lang. Sagot naman ni Jasper habang pinapagpag ang damit niya. Pero pagkaangat ng ulo niya ay laking gulat niya na ang babaeng nakabangga sa kanya ay ang kanyang first love. Ito ay si Joyce. Joyce! Ako to, si Jasper! Agad na pagpapakilala ni Jasper nang makita niya ang mukha ni Joyce. Tinitigan naman siya ng mabuti ng babae. Nakita ni Joyce na nakasuot si Jasper ng isang itim na sombrero. Nakapolo din ito, nakabaong at nakasapatos. Malayong malayo sa pormahan ni Jasper na dati niyang kaklase. Jasper, ikaw nga! Loko ka, hindi kita nakilala. Kumusta ka na? Ang layo na ng itsura mo kaysa sa dati ah. Wika ni Joyce ng may gulat na ekspresyon. Maraming ang nagsasabi niyan. Well, ganun talaga. Siguro nag-e-evolve tayong lahat, di ba? Sagot naman ni Jasper nang nakangiti. Nang biglang hatakan siya ni Joyce palabas sa siksikang mga tao. Saglit lang, yung inumin ko matatapon. Wika ni Jasper habang inaangat ang kanyang kamay na may hawak ng baso. Nang tuluyan na nga silang makaalis sa maingay at mataong lugar, ay nag-usap ang dalawa. Kumusta ka? Sino kasama mo dito? May girlfriend ka na ba? Agad na tanong ni Joyce sa kanyang dating kaibigan. Puro girlfriend yung tanong mo kapag nagkikita tayo. 7 taon tayong hindi nagkita tapos ayun yung unang itatanong mo sa akin. Natatawang saad naman ni Jasper. Kasi 7 taon na nga tayong hindi nagkita. Tapos last na nagkita tayo wala ka pang girlfriend kaya umaasa ako na sana may pamilya ka na ngayon. Saad naman ni Joyce. Ngunit umiling ang ulo ni Jasper. Wala, sarili ko lang iniisip ko ngayon. Mas konti yung problema ko, mas masaya yung buhay. Sagot ng lalaki. Ikaw, kumusta kayo ng boyfriend mo? Kasal na ba kayo? Diretsohang tanong naman ni Jasper. Napayuko si Joyce dahil sa tanong ni Jasper sa kanya. Yung boyfriend ko, yung college tayo. Wala na kami. Pagka-graduate ko, doon din kami nagkahiwalay. Nahuli ko ng bababae. Kaya pala laging busy yun, laging may lakad. Gustong laging ihatid ako kagad. Marami pala kaming babae niya, hinayupak na yun. Laking gulat ni Jasper dahil sa revelasyon na sinabi sa kanya ni Joyce. Muli ay naramdaman niya ang lungkot at pagsisisi. Kung sana ay gumawa na siya ng paraan para maging sila ni Joyce noong college pa lamang sila, ay hindi sana ito maloloko ng isang lalaking katulad ng ex niya. Sorry sa nangyari sa'yo. Wika ni Jasper sa babae. Naku, ano ka ba? Bakit ka nagsasorry? Wala yun. At saka halos 7 taon na rin yung nakararaan. Sa tunayan nga, limot ko na siya eh. Wala na akong sakit na nararamdaman sa kanya. Minsan nagkakasalubong kami sa daan. Nagingitian na lang kami. Wala na talaga. Pagpapaliwanag naman ni Joyce. Masaya ako para sa'yo. Saad ni Jasper sabay tanong na, ano nga pala yung ginagawa mo ngayon? Nag-teacher ka ba talaga? Oo, teacher ako ngayon. Prof ako sa university na pinasukan natin dati. Alam mo, lagi kitang naaalala kapag napapadaan ako sa mga lugar kung saan tayo lagi tumatambay o kumakain ng sabay dati. Grabe, ang saya ng college life natin noon, no? Sayang lang na medyo naudlot yun. Hindi na talaga sana ako nag-boyfriend eh. Sana ikaw na lang pala binoyfriend ko, no? Pabirong saad ng babae. Napaseryoso naman ang mukha ni Jasper. Baliw, huwag kang magsalita ng ganyan. Lahat naman ng nangyari sa atin, may rason. Napatingin naman si Joyce sa tinura ng lalaki.
Ano ka ba? Bigla ka naman nagseseryoso dyan. Nagbibiro lang ako dito. Oh. Ikaw ba? Anong ginagawa mo sa buhay? Pagbabalik ng tanong ni Joyce. Nag-aalangan na sumagot si Jasper nang biglang may malakas na musika ang tumugtog. Noong mga pagkakataon na yon ay nag-umpisa nang lumabas ang banda. Kaya naman, inaya na ni Jasper si Joyce na bumalik sila sa crowd para makijam sa tugtugan kasama ng iba pa. Naging mahaba ang gabi para sa dalawa. Masayang masaya sila na sa ganitong pagkakataon sila nagkita. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na nakaramdam ng tunay na kasiyahan si Jasper. Napakahirap kasi ng kanyang trabaho at sobrang stressful nito. Kaya naman masaya siya na muling makita ang dati niyang kaibigan. Ngunit sa kalagitnaan ng concert, nalasing ang lalaking si Jasper. At dahil doon ay lumakas ang loob niya na aminin sa babae ang matagal niya nang nararamdaman dito. Joyce, alam mo ba? Bulong ni Jasper kay Joyce habang napakalakas naman ng musika sa kanilang paligid. Ano? Hindi kita marinig! Saad ni Joyce sa lalaki. Alam mo ba na matagal na kitang mahal? Pagsigaw ni Jasper sa tenga ng babae. Napatigil naman si Joyce sa kanyang pagtalon-talon at napatingin ng mabuti kay Jasper. Anong ibig mong sabihin na matagal mo na akong mahal? Oo Joyce, matagal na kitang mahal. Patuloy pang pagsigaw ni Jasper. Hindi ko lang naamin sa'yo kasi nagka-boyfriend ka pero hanggang ngayon mahal pa rin kita. Dagdag pa nito na sinusubukan na isigaw ang nararamdaman para sa babae. Narinig ng mga tao sa paligid nila ang sinabi ni Jasper. Kaya naman nagkantsawa ng lahat. Namula ang buong mukha ni Joyce dahil sa kanyang narinig. Kaya hinatak na naman papalabas ng crowd si Jasper. Hoy, lasing ka lang. Ano bang mga pinagsasasabi mo? Tara na, magpahinga na muna tayo. Umuwi ka na, ako na maghahatid sa'yo. Pag-aakay ni Joyce kay Jasper. Hindi totoong lasing lang ako. Kaya ako to sabi. Ang tagal ko na tong kinimkim sa akin, Joyce. Matagal na kitang mahal. Matagal na. Wika nito at tuluyan nang nawala ng malay. Nang magising si Jasper ay laking gulat niya na nasa loob na siya ng kanilang bahay. At sa kanyang tabi ay si Joyce. Natutulog itong nakaupo sa kanyang kama. Joyce, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman tong bahay ko? Pagtatakang wika niya, tinawagan ko yung kapatid mo. Buti na lang pala talaga, friend pa rin kami sa FB. Sinabi niya na dito ka daw nakatira kaya kumuha ako ng taxi kagabi para mahatid ka dito. Kumusta? Okay ka na ba? Naaalala mo ba yung mga nangyari kagabi? Agad na tanong ni Joyce sa lalaki. Napatahimik naman si Jasper. Oo, naaalala ko. At totoo lahat ng mga sinabi ko. Diretsong sagot nito. Namula naman ang mukha ni Joyce at agad na umalis sa kwarto. Joyce, saan ka pupunta? Tanong ni Jasper sa kanya. Dito ako sa kusina mo, magluluto lang ako. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Saad nito at tila kinakabahan. Nang umaga ding yon ay pinahigop ng mainit na sabaw ni Joyce ang kanyang kaibigan na si Jasper. At pagkatapos ay pinagbihis niya ito. O saan tayo pupunta? Pagtatakang tanong ni Jasper. Basta magbihis ka na lang, may pupuntahan tayo. Saad naman ni Joyce. Agad namang ginawa ni Jasper ang inutos sa kanya ng babae. At pagkatapos ay nag-commute sila. Umabot ng 2 oras ang kanilang biyahe. At pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang isang ilog. Napakaganda ng ilog na iyon at nakakagulat na wala man lang katao-tao dito. Ang ganda naman dito, Joyce. Paano mo nalaman tong lugar na to? Tanong ni Jasper habang namamangha sa kanyang nakikita. Ngumiti naman si Joyce. Matagal ko nang alam to, noong bata pa ako. May bahay kami malapit dito at kapag nalulungkot ako, pumupunta ako dito para mag-isip-isip. Yun sumasakay ako sa bangkang yun. 100, 1 oras na. Wika ni Joyce habang tinuturo ang isang bangka na nakatambay sa gilid. Kalaunan ay sumakay ang 2 sa bangka na iyon. At sa mga pagkakataong ito, ay tinanong na ni Jasper kung bakit sila napunta doon. Ano bang plano mo? Bakit dito tayo pumunta? May problema ka ba kaya dito mo muna gustong tumambay? Tanong ni Jasper sa babae. Initigan naman siya ng seryoso ni Joyce. Oh, bakit ka tumititig ng ganyan?
Nakakalusaw ka naman. Wika ni Jasper sa babae. Oo, pareha tayo ng nararamdaman. Siguro nga, gusto rin kita matagal na kaya hindi kita magawang makalimutan. Diretsuhang saad naman ni Joyce sa lalaki. Nang dahil sa mga sinabi ni Joyce ay namula ang mukha ni Jasper. Seryoso ka ba? Gusto mo rin ako? Pagsisigurado ng lalaki sa kanya. Tumango naman si Joyce at niyakap siya. Oo Jasper, gusto rin kita. At sa mga pagkakataong ngayon, sa gitna ng ilog habang namamangka sila, ay kinonsidera nila ang lugar na ito bilang lugar kung saan nag-umpisang umusbong ang kanilang pagmamahalan. Isang taon pa lamang simula ng opisyal silang maging magkasintahan, ay agad nang inaya ni Jasper sa isang kasal ang kanyang nobya na hindi naman natinanggihan ng babaeng si Joyce. May mga problema mang dumating sa kanilang buhay mag-asawa, ay sa pangkalahatan naman ay naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Sa kanilang pagsasama ay hindi naman ipinagtataka ni Joyce kung ano nga ba ang tunay na trabaho ng kanyang asawa dahil ang alam niya ay isang mekaniko ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Pero kung minsan ay nagtataka na rin siya kung bakit kahit gabi ay umaalis ang kanyang asawa at umaga na kung bumabalik. Jasper, sigurado ka ba na wala kang tinatago sa akin? Alam mo naman yung pinagdaanan ko, di ba? Hindi mo naman sana ako niloloko. Wika ni Joyce isang gabi nang magpaalam na naman sa kanya si Jasper na aalis. Hindi kita naloloko. Trabaho talaga tong pupuntahan ko, huwag kang mag-alala. Wala akong babae. Ikaw lang ang kauna-unahang babae na minahal ko. Magtiwala ka sa akin. Ngiting wika naman ni Jasper at hinalikan sa noo ang asawa bago tuluyang umalis. Nasanay naman na si Joyce sa ganitong routine nilang dalawa. Na kung saan ay aalis si Jasper ng gabi at uuwi na kung umaga. Pero kahit na ganoon ay hindi naman siya nakakaramdam ng kakaiba sa asawa. Hindi siya nagsosuspecha kung nambababae ba ito. Ganoon kalaki ang tiwala niya kay Jasper. Pero magsisimula pa lang pala ang mga pagsubok na daranasin nila sa kanilang buhay. 5 taon pa lamang kasi simula nang ikasal sila ay na-diagnose ng isang bone cancer si Jasper. Pinilit na labanan ni Jasper ang kanyang karamdaman. 1 taon siyang nag-chemotherapy. Sinubukan na magpagaling mula sa sakit na iniinda niya. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Palala na kasi ng palala ang cancer cell na kumakalat sa katawan niya. Kaya naman, pinayuhan na sila ng doktor na itigil na ang pagpapagamot na ginagawa ni Jasper at gugulin na lamang ang natitirang mga panahon ng lalaki kasama ang mahal niya sa buhay. Anong gagawin natin? Susukuan na lang ba natin tong kalagayan mo? Hindi ko kaya, mahal. Hindi ko kaya na mawawala ka sa akin. Pakiusap, lumaban ka pa rin. Naiiyak na wika ni Joyce sa kanyang asawa habang nakahiga ito sa hospital bed. Pasensya ka na, Joyce, pero pagod na ako dito sa hospital. Gusto ko nang umuwi. Gusto na kitang makasama ng buong araw sa bahay. Ayoko na dito. Pagod na ako. Pagmamakaawa ni Jasper sa kanyang asawa. Hindi pa rin naman lubos may isip ni Joyce na ang masaya nilang pagsasama ay mauuwi sa ganitong kalalang sitwasyon. Kaya naman agad niyang pinagbigyan ang kagustuhan ng asawa niyang si Jasper. Pumayag siya na umuwi na lamang ito para sa bahay na gawin ng gamutan. Kahit na pinayuhan na sila ng doktor na wala ng pag-asa para kay Jasper, ay pinagpatuloy pa rin ni Joyce na umasa na gagaling pa ang kanyang asawa. At ni 1 segundo ay hindi nito naisip na sumuko. Ngunit masyado nang malala ang sitwasyon para kay Jasper. Marupok na ang kanyang katawan at nalalapit na ang kanyang kamatayan. Alam ito ni Jasper. Kaya naman sa mga huling sandali niya ay wala na siyang pinalagpas pang pagkakataon. 1 araw bago siya mamatay ay pinatawag ni Joyce ang lahat ng mga mahal sa buhay ni Jasper. Mula sa mga magulang niya, katrabaho at kanyang mga kapatid. Lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya ay pumunta doon. Nagpaalam sila isa-isa kay Jasper. Masakit man para kay Joyce na makita na nagpapaalam ng mga mahal niya sa buhay sa kanya, ay alam niya na ito ang tamang gawin dahil maaaring huli na ang lahat bago pa sila tuluyang makapagpaalam sa kanyang asawa. Kinabukasan, nang makauwi na ang lahat ng bumisita sa kanila, ay naiwang nagsulo ang dalawa. Pero ang hindi alam ni Joyce ay ito na pala
ang mga huling sandali na makakasama niya ang asawa. Dumating ang tanghali. Napansin ni Joyce na unti-unti nang nanghihina ang katawan ng kanyang asawa, pero nagagawa pa rin naman itong dumilap. Pinalapit ni Jasper ang tenga ni Joyce sa kanyang bunganga. "Joyce," bulong nito sa asawa. Namumugto naman na ang mga luha sa mata ni Joyce. "Jasper, nandito ako. Anong kailangan mo?" Saad ng babae sa asawa. "Naaalala mo pa ba yung lugar kung saan nag-umpisang umusbong yung pagmamahalan natin? Pumunta ka doon at doon mo malalaman ang buong katotohanan." Mahinang wika nito. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, ay tuluyan nang nawala ng malay si Jasper at hindi na ito muling gumising pa. Humagulgol ng napakalakas si Joyce. Hindi siya makapaniwala na wala na ang lalaking nagparamdam sa kanya ng pagmamahal na hindi niya panaramdaman buong buhay niya. Pero kailangan niya itong tanggapin. Dumating ang araw ng libing ni Jasper, pero hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Joyce ang mga huling sinabi nito sa kanya. Kaya naman nang tuluyan ng mailibing ang kanyang asawa, ay pinuntahan niya ang ilog, kung saan ang lugar na tinutukoy ng kanyang asawa na nag-umpisa ang kanilang pagmamahalan. Sa ilog ay nakita niya na may nakatayong isang lalaki. Ito ang lalaking katiwala sa lugar na iyon na nagpapanatiling malinis ang ilog at may-ari din ng bangka na nirentahan nila dati. "Ikaw po ba si Joyce, ma'am?" tanong ng lalaki dito. "Opo, ako po yun," sagot naman niya sa lalaki. Pagkatapos makasigurado ng lalaki na siya nga si Joyce, ay may kinuha ang lalaki mula sa kubo. Isa itong box. "Ikaw po pala yung misis ni Sir Jasper. Pinangako ko po sa kanya at binili niya sa akin na ibigay ko po daw ito sa inyo kapag pumunta kayo dito. Siguro po sa mga pagkakataong ito, wala na si Sir, tama po ba?" Wika ng lalaki na mababakas ang kalungkutan sa kanyang mga mukha. Tumango naman si Joyce. "Oo, wala na siya." Malungkot na sagot niya sa lalaki. Kinuha ni Joyce ang box na ibinigay sa kanya ng lalaki at umalis na. Pagdating niya sa bahay ay binuksan niya kaagad ang kahon. Doon niya nakita ang isang liham. Nakasaad sa liham na ito ang tunay na trabaho ng kanyang asawa. Inamin ni Jasper sa liham na isa siyang FBI agent at hindi niya talaga pinaalam sa kanyang asawa ang kanyang propesyon. Dahil natatakot siya na baka ay may mangyaring masama dito, lalo na at mga bigating tao ang nakakabangga niya. Naiiyak na binasa ng buo ni Joyce ang liham, at pagkatapos nito, may isang bag na nasa loob ng kahon. Nang buksan ni Joyce ang bag na ito ay naglalaman ito ng napakaraming mga pera na umaabot sa 5 milyong piso. Anong ibig sabihin nito? Pagtatakang tanong ni Joyce. Sa loob ng bag ay may isa pang liham. Ganito ang nakasaad. "Mahal, alam kong wala na ako sa tabi mo ngayon. Pero pinapangako ko sa iyo simula nung kinasal tayo na hindi kita papabayaan, di ba? Sa hirap at ginawa. Kaya gamitin mo yung pera na to para mamuhay ng masagana sa mundong to. Sana sa ganitong pamamaraan ay naaalagaan pa rin kita. Huwag mo akong kakalimutan. Subukan mong magmahal muli. Maghanap ka ng panibagong kaligayahan sa mundong to kahit wala na ako. Dahil alam mo naman na yun ang bagay na magpapasaya sa akin." Doon natapos ang liham. Buong araw na humagulhol si Joyce dahil sa kanyang nabasa at nakuhang sorpresa mula sa kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na iniisip pa rin siya nito kahit sa mga huling sandali niya. Pinangako naman ni Joyce na gagawin niya ang sinabi ng kanyang asawa. Ngunit may hindi siya tinupad sa ilang mga bili ni Jasper sa kanya. Hindi na siya naghanap pa ng lalaking mamahalin niya bukod sa kanyang asawa na si Jasper. Pinangako niya rin sa kanyang sarili na gagamitin niya ang pera na binigay sa kanya ni Jasper para makatulong sa ibang tao. Nagtayo rin siya ng bahay ampunan at ginugol niya ang kanyang buhay at panahon sa pag-aalaga ng mga bata na inabandona at pinagkaitan ng payapang buhay. Nawala man si Jasper sa kanya, ay nagkaroon naman siya ng panibagong tungkulin sa buhay. At ito ay ang makatulong sa mga bata na magkaroon ng panibagong pagkakataon sa buhay.